Pang 14 weeks na po ng mga RTL hens po namin. So ngayon, ang binabaksin po namin is Lasota and DIV. And so pinapatak lang po yan sa mata ng manok. Isang beses lang po. I-check po natin yung mga RTL hens po namin na for release this second week of July. So akit po tayo sa taas. So ngayon po ang gagawin po namin, magbabaksin po kami ngayon sa kanila. So yung ibabaksin po namin na gamot sa kanila is pang second to the last po yun na vaccination po namin. Pang 16 weeks na po ng mga RTL hens po namin. So ito na po yung last vaccination para sa kanila. So ND, EDS, and ID. So, ang ibig po sabihin ng ND, Newcastle disease, EDS 76, and infectious bronchitis. Yan. So, ito po, good for 1,000 birds po ito. So, ito po, wala po nabibili ng tingi-tingi nito ha. Ang isang, ano po nila, ang isang pang-vaccine po nila, good for 1,000 birds po talaga. Yan. So, pwede ba gamitin? Or kalahati lang yung pwedeng gamitin? May mga nagtatanong po kasi sa akin. So, hindi po pwede. Once na na-open nyo na po yung gamot, i-consume nyo na po lahat yon. Pag may natira, i-dispose nyo na lang po or ibuo nyo sa lupa para hindi na po makahawa ng live virus. So, ito po. Kasama na po ito dun sa set ng gamot ha. Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano po ito gawin sa mga alaga po nating manok. Ang advice ko lang po sa inyo sa mga gusto po mag-alaga ng mga DOP, yan, kasi kung napanood po yung mga videos ko po dati, so mga sisiw pa lang po itong mga to. So kami na po yung mga nagpalaki and then nasa ngayon, nasa 16 weeks na po sila. So for disposal na po sila or delivery na this week. Yan. So itong mga RTL hens po kasi hindi naman po ganun kadali mag-alaga. Yan, lalo na pag first time nyo or second time nyo, dapat kumuha po kayo ng mga technician ninyo para sila po yung mag-vaccine. Dapat yung marunong na po na ano, alam niya na kung ano yung gagawin niya para ipakita niyo na lang po yung mga videos ko kung ano po yung mga binaksin po namin sa technician ninyo. Or for sure naman po meron po silang mga ano niyan, may mga kopya sila or kung paano po ano proseso ng pagbabaksin po nila. Yan, kasi yung mga iba naman po sa ano, kung bumibili po kayo ng mga feeds po sa kanila, meron pong mga technician yung mga yan. So yun, libre lang po yun ha. Libre lang po yung ibibigay na technician sa inyo na bibisita sa farm po ninyo. Yan, kasi itong mga RTL hens po namin, so pang second grow pa lang po namin to. Kaya yung mga vaccine na ginagawa po sa mga RTL hens namin, so natuto na rin po kami. Pero sa ngayon, kumukuha pa rin po kami ng tao na ano, technician or vet para sila po yung mag-vaccine. Kasi mas maganda kung expert na po yung mag-vaccine sa mga RTL hens natin para hindi po magka-problema yung mga manok. Yan. So sa mga nagpa-follow up naman po kung kailan po delivery ng mga RTL hens, mas ano po, okay po kung medyo matatagalan lang po ng konti. Kasi at least konti na lang yung pakain ninyo. Sinisigurado po kasi namin sa mga RTL hens namin kung i-deliver namin sa inyo is wala pong sakit, tsaka malulusog na po sila. Yan, so kinukompleto po talaga namin yung vaccine kasi ayaw naman po namin kayong malugi. Kasi ang isa po nito, di ba, mahal. So mag-i-invest kayo ng medyo mas mahal compared to broiler kasi yung broiler mas mura naman dito sa RTL hens. Yan, so sa mga RTL hens kasi ang presyo nito, ang price range niya sa market is nasa 320 to 400. So yung iba, kung malalayo yung lugar ninyo siguro, mas mahal. Kasi karamihan po kasi ng mga nag-aalaga ng RTL hens or yung mga nag-grow dito po sa part ng Luzon. Yan. So karamihan din po ng mga hatchery dito po sa Luzon. So medyo mapapamahal po talaga kayo ng RTL hens, lalo na pag part po ng Visayas and Mindanao. Pero yung sa mga delivery po namin ng RTL hens, so dito lang po, within Luzon lang or
within Pangasinan area lang. Kasi hindi pa po namin kayang i-accommodate yung mga part ng sa Visayas and Mindanao. Yan. So maghanap na lang po kayo ng mga ibang supplier ninyo or yung mga legit talaga para hindi po kayo maloko. Tsaka hindi din kayo mahaluan ng kakirel. Yan. Sa mga kakirel po kasi, so nahiwalay na po namin yung mga kakirel. Yung kakirel yun po yung mga hindi na nangingitlog. So inform ko lang po kayo tsaka sa mga bagong views ko lang po para malaman ninyo na yung kakirel, mga lalaki po yun. So nahihiwalay na po namin. Ang mga naiwan na lang po dito talaga is mga babae. So lahat po itong mga to na i-deliver namin sa inyo. Yan. So mangingitlog po lahat to for sure. Finally, natapos din kami sa vaccination program para sa mga RTL hens po namin. Yan. So, meron pa akong part 1, part 2, tsaka ngayon po yung part 3 ng vaccination po namin sa mga RTL. Yan. So, kayo na din pong bahala mag-decide kung ano po yung gusto nyong alagaan. Kung sisiw pa lang ba at kayo yung magpapalaki or bibili na lang kayo ng mga 16 weeks na RTL. Yan. So, depende po sa inyo kung ano po yung gusto niyo. Basta, naituro ko na po sa inyo lahat. So, i-check nyo na lang po sa mga videos ko para makapag-decide po kayo kung ano po yung gusto ninyong alagaan. So, ito na po sila. Ready na for delivery. So, sinisigurado po talaga namin na okay po sila. Lalo na yung mga first time na mag-alaga ng mga RTL hens. So, manood lang po kayo ng mga videos ko, tsaka alam nyo naman po yung mga gagawin ninyo. Kasi halos lahat po, naituro ko na po sa mga videos ko kung ano po yung mga dapat yung gawin sa mga RTL hens ninyo bago dumating. So, dapat naka-ready na po yung mga cages nila, tsaka may mga antibiotic kayo or vitamins. So, ganun po yung gagawin ninyo kung i-deliver na po yung mga RTL hens sa inyo. Tsaka may feeding program po to ha. So, i-check nyo na lang po sa mga videos ko. May feeding program po yung mga RTL hens kasi hindi po sila pwedeng tumaba. Kasi may hirapan po silang mangitlog. So, may sukat po yung mga pagkain nila. So, sa mga nag-order po tsaka sa mga nagpa-reserve, good luck po sa inyo.